Ang TV. Alexander. Kabanata 451. Tinawag ni Alexander si Valerie nang makabalik sila sa kanilang mansyon kinagabihan. Sa sandaling konektado ang tawag, maririnig na tumatawa si Valerie habang sinabing, "Oh Alexander, I can't believe that you're calling me at this hour. Hindi ka ba natatakot na baka magselos ang asawa mo?" Ngumisi si Alexander at sinulyapan si Yulia sa tabi niya. Napansin niyang nagkukunwaring nagbabasa ng libro si Yulia pero talagang nakikinig siya sa kanyang tawag sa telepono. "Kaya," sabi niya, "ang aking asawa ay napakabait at makatuwiran. Don't worry, may tiwala pa rin tayo sa isa't isa." Napahiya si Yulia matapos marinig ang napakataas na papuri mula kay Alexander. Namula siya at tinulak si Alexander, sinabihan siyang huminto. Natigilan si Valerie saglit habang may na-realize na sinabi niya, "Hoy Alexander, nasa tabi mo siya di ba?" Maaaring hindi ito alam ng ibang tao, ngunit malinaw kung alam na maaaring mukhang seryoso ka, ang totoo, ikaw ay napaka-close trip. Wow, namula si Alexander habang iniisip kung gaano kalakas ang kanya ni Valerie para magtrabaho sa industriya ng libangan. Sa mahabang panahon. Napakunot naman ang noo ni Yulia nang marinig iyon. Halos parang sinusubukan niyang tanungin si Alexander kung paano malalaman ni Valerie ang tungkol sa kanya. Ang kanyang reaksyon ay nagpakaba kay Alexander habang siya ay nagpakawala ng kanilang awkward na pag-ubo at sinabing, "Oy, dahan-dahan lang ako. Gusto ni Yulia na tawagan kita. Nais ng Kerim Fashions na mag-shoot ng isang patalastas para sa anti-blemish cream. Sa tingin namin, bagay na bagay ka. Libre ka bang magkita bukas?" Tumigil sa pagbibiro si Valerie matapos malaman na business call iyon. Nagmuni-muni siya sandali at sinabing, "Bueno, kasalukuyan akong nasa labas ng estado para sa isang assignment. Sinadya kong tuklasin ang site sa loob nila. Araw, ngunit dahil mataas ang paggalang mo sa akin ni Yulia, mag-book ako ng isang pabalik na flight pabalik ng kaunti. Pwede mo akong sunduin sa istasyon at pag-uusapan natin ang negosyo sa Kerim Fashions. Kailangan mong makipag-usap sa aking manager tungkol sa mga bayarin, hindi ako makakapag-decide kung magkano ang rates." "Sure, we'll do just that. Ipadala sa akin ang mga detalye kung tapos ka nang mag-book ng mga tiket bukas," mabilis na sagot ni Alexander. Dumiretso siya sa Kerim Fashions kasama si Yulia pagkatapos ihatid si Micah sa kanyang kindergarten. Nakatanggap siya ng text mula kay Valerie na nagsasabing darating siya sa loob ng kalahating oras kaya, sumakay si Alexander sa kotse ni Diane habang papunta sila sa istasyon ng tren. Pagkalipas ng 5 minuto, may nakita silang grupo ng mga taong bumababa mula sa platform. Mula sa karamihan. "Dito, Valerie." Kumaway si Alexander. "Nandito ka na pala Alexander. Nag-alala ako na na-inform ko kayo ng medyo huli na." Lumapit si Valerie kay Alexander pagkatapos noon. Biglang may babaeng naka-shades na sinadyang bumangga kay Valerie. Dahil naka-heels si Valerie, at wala si Alexander. Sa malapit dito, nahulog siya sa lupa matapos siyang mabunggo ng ginang. Masakit na pasigaw si Valerie sa sakit habang nakahawak sa kanyang librong bukong at halatang mabigat ang pagkahulog nito. Hindi lamang nagpaumanhin ang ginang, tinanggal niya ang kanyang shades at nanunuya. "Sus, napakasungit mo, Valerie. How dare you walk in front of me when you're barely in the industry for long. Nag-aapoy na ako sa galit ngayon at gayon paman, ikaw ay nasa lupa na naglalaro ng dumi." Lalagyan ng nobela. Kabanata 452. Nang marinig iyon ng ibang mga pasahero, sinimulan nilang titigan si Valerie. They were judging Valerie for feeling entitled as a celebrity just like Belinda said earlier. Mukhang naluluha si Valerie habang nakahawak sa ankle niya. Mas binilisan lang niya ang paglalakad dahil ayaw niyang paghintayin si Alexander. Hindi man lang niya masyadong iniisip iyon. Tila pinaghirapan siya ni Belinda nang magkasama sila sa isang project ilang araw na ang nakakaraan. She never expected her to bully her even while they were getting off a train. Alexander was furious to see that happen, so he told Belinda, "Nakita kong tinulak mo si Valerie kanina. Gusto kong humingi ka agad ng tawad sa kanya, o kung hindi, sasampalin kita."
Nang marinig iyon ay naiintriga si Belinda habang iniisip niya, hit me. So, isa ba talaga akong ordinaryong babae sa kanya? Dapat niyang malaman na ako ang nakikitang celebrity sa bansa. Kahit na ang aking mga rate ay hindi ang pinakamahal, ang mga ito ay hindi rin mura. How dare he speak to me like that? Biglang, galit na tanong ng isang chubby-looking lady kay Alexander. Look buddy, I believe you have been living under a rock at hindi ka nakikisabay sa uso online o sa TV, di ba? Itong ginang dito ang nakikitang celebrity sa ating bansa. Ako ang manager niya, si Peach at marami akong kakilala na makapangyarihang tao. Iminumungkahi ko na iwasan mo ito. Iwasan mo ito. Kumuna. Alexander at sinabing, si Valerie ang dati kong kaibigan at sinadyang mabangga siya ng babaeng ito. Bakit hindi ko kayang panindigan siya? Sus, at tinatawag mong lalaki ang sarili mo. Paano ka naging masama kay Belinda? Bulalas ni Peach. Alexander scoffed and said, grabe ako ang ginawa lang ni Valerie ay naglakad ng mas mabilis kaysa sa kanya pero sinadya niyang nabangga si Valerie kaya sabihin mo sa akin, gaano ako kakilakilabot kaya? Sinasabi mo ba na dahil lang sa mas matagal na siya sa industriyang ito, may karapatan na siyang maglakad sa mga tao ngayon? Dahilan lang ang iniisip ko kung sino man ang mali. Lumapit si Alexander kay Peach at ang mga salita nito ay nakakatakot sa kanya dahil dito. Napaatras siya kaya agad siyang bumagsak sa lupa nang mapansin niyang nasa lupa na siya, natarante siya habang sumigaw, si Valerie ay walang iba. Halos wala na siyang higit sa 1,000,000 tagahanga. Paano niya may kukumpara ang sarili kay Belinda, ganoon din ang pinagdaanan niya gawin iyon. Wala kang karapatang manghusga. Oh, tradisyon na gawin iyon. Hindi nakaimik si Alexander sa kanyang hindi makatwirang mga dahilan. Kaya lang, dahil lang sa binubuli siya bilang bagong celebrity, may karapatan na siyang mangbuli ng iba ngayon. Sus, may sakit siya. Wala akong pakialam kung paano gumagana ang iyong industriya, ngunit hindi ako lalabas dito dahil binubuli niya si Valerie. Bulalas ni Alexander habang nakatitig kay Peach. Lalagyan ng nobela. Kabanata 453. Ano? Hindi ako makapaniwala na ganito kaganda ang mga pelikula nila. Kahit ako ay engrossed. Tila totoong naaliw si Zack Ere pagkatapos nilang manood ng mga pelikula. Si Niall, Yvonne, at ang iba pa ay nababalisa. Paano ang ganda ng mga pelikula nila? Panoorin kung paano umuusbong ang kanilang kasikatan. Wala akong mahanap na isang masamang review. Kahit wala sila sa listahan ng mga rekomendasyon, isa sila sa nangungunang 10 pinakasikat na pelikula ngayon. Tumataas pa rin ang kasikatan nila. Ano ngayon? Dapat ba tayong gumawa ng isang bagay tungkol dito? Ang mga artista ay balisa at kinakabahan tulad ng mga pusa. Ang katotohanan na ang mga pelikula ng Oriental Star Group ay kamangha-manghang ay isang malaking kahihiyan para sa kanila. Higit sa lahat, ang mga pangunahing aktor ay ang mga baguhan na kanilang napanood. Dati, paano sila magaling umarte? Ito ang nagpagalit sa kanila. Bumantong hininga ang manager nilang si Winona. Magaling siyang husgahan ang mga pangangailangan ng kasalukuyang mga mamimili. Ang mga tulad ni Niall ay mas bagay na sumali sa mga variety show o maging public figure na lang. Ang pag-arte sa mga pelikula ay nangangailangan ng aktwal na kakayahan sa pag-arte, na kulang sa kanila. Ang kasikatan ng dalawang pelikula ng Oriental Star Group ay tumataas sa mga streaming website. Naiintindihan ko na. Ang katotohanan na sinabi ng Shanks Entertainment na ang Oriental Star ay nangopya ng kanilang mga pelikula ay isang buong daye para sa butahe sila. 7 pelikula mo at 2 lang, how dare you accuse them of plagiarism? Yeah. Maihahalin tulad ba ang 7 kakilakilabot mong pelikula sa kanilang 2 obra maestra? How shameless can they get? Lahat makinig sa akin. Huwag nang manood ng mga kakilakilabot na pelikula. Pumunta at panoorin ang 2 pelikula ng Oriental Star Group sa halip. Ang galing talaga nila. Isang matinding diskusyon ang bumungad sa comment section ng 7 pelikulang pinagbidahan ni Niall at ng iba pa. Habang binabangga ng lahat ang 7 pelikula, lahat ay nanood na lang ng 2 pelikula ng Oriental Star Group.
Higit pa rito, ang Oriental Star Groups pinasigla ng pangkat ng publisidad ang talakayan tungkol sa mga akusasyon ng plagiarism upang mas ma-hype ang pelikula. Pagkatapos ay ibinalita nila ang insidente kung saan si Niall at ang kanyang mga barkada ay kumilos ng mataas at makapangyarihan at huminto sa kanilang mga trabaho. May video pa na patunay kung paano sinabuyan ni Niall si Horace Engler ng tubig, at kung paano niya binugbog si Maurice Lorraine. Nagalit ang mga netizens. Nang mahuli nila ang balita, at nagsimula na silang maglamang sa mga artista tulad ni Niall at Yvonne. Pati ang kanilang mga tagahanga ay nagsimulang umatake sa kanila. Niall Zander, UB***************************** D. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ang bastos na ito ay marunong lang mandayin ng mga tao. Hindi man lang siya makakilos. Anong piraso ng nobela? Basura. Idol ko na si Helena Engler simula ngayon. Pwedeng mawala si Yvonne Wren. Hindi karapat-dapat maging artista ang mga baboy na tulad ni Niall Zander. Magiging fan na ako ni Maurice Lorraine mula ngayon. Ang gwapo niya at ang galing umarte. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na lang nawala ang naranasan ng Shanks Entertainment, nasira rin ang reputasyon ni Niall at ng iba pang aktor at aktres. Sa di nagtagal, alam ng lahat ang 7 pelikula ng Shanks Entertainment ay kakilakilabot. Wala nang nag-abalang panoorin sila. Ang tanging nanunood lang sa kanila ngayon ay ang gustong manglamba sa kanila. Sa kabilang banda, sumikat ang 2 pelikula ng Oriental Star Group kahit wala sila sa listahan ng mga rekomendasyon. Mabilis silang sumikat. Ang una at ikalawang pwesto sa popularity rankings. Bang! Crack! Galit na galit si Zack Eri kaya nabasag niya ang tablet sa sahig. Nakakakulog ang ekspresyon ni Niall at ng kanyang mga kasamahan nang tumama sila. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Zack Eri ng tawag sa telepono. Hello, Mr. Suarez, representative ako mula sa Penguin Films. Nandito ako para ipaalam sa iyo na iyong mga pelikula ay sinipa sa listahan ng mga rekomendasyon. Hello, Mr. Suarez, ako ay isang kinatawan ng Kiwi Films. Nandito ako para ipaalam sa iyo na masyadong masama ang mga review ng 7 pelikula ng iyong kumpanya, kaya inalis namin ito sa listahan ng mga rekomendasyon. Hello, Mr. Suarez, ako ay isang kinatawan mula sa UCOL. Ang iyong mga pelikula ay hindi nakakakuha ng sapat na sa atin, kaya pinaplano naming alisin ang mga ito sa listahan ng mga rekomendasyon. Kabanata 454. Nalungkot si Zack Eri nang matanggap niya ang mga tawag. Hindi niya akalaing tatawagan siya ng mga pangunahing streaming site para ipaalam sa kanila na aalisin nila ang 7 pelikula sa listahan ng mga rekomendasyon. Sa huli, wala ni isa sa mga pelikulang ginawa nila ang naiwan sa listahan ng mga rekomendasyon. Lahat ng 7 pelikula ay pinalitan ng 2 pelikula mula sa Oriental Star Group. Nang ibabaw ang 2 pelikulang iyon sa pangunahing pahina ng mga streaming website. Higit pa rito, gumastos si Zack Eri ng humigit kumulang 5 milyon upang bilhin ang mga spot sa mga listahan ng mga rekomendasyon, habang ang mga pangunahing streaming site ay nag-alok ng parehong bagay sa 2 pelikula mula sa Oriental Star Group ng kanilang sariling mga boluntaryo hindi humihiling ng anumang paraan ng pagbabayad. Ang kasikatan ng 2 pelikula ay patuloy na tumaas. Si Zoe ay nagliwanag nang makita ang real-time na mga resulta sa takilya. Ang mga gastos sa produksyon ng pelikula ay 200 milyon. Nakakuha sila ng ganoong kalaking kita sa loob lamang ng 6 na oras. Sinira nito ang mga record sa takilya ng lahat ng pangunahing streaming site. Ito ay orihinal na tinansya na aabutin ng humigit kumulang 1 linggo para mabawi ng pelikula ang mga gastos. Panahon na para gamitin ang trump card. Tumawa si Levi hindi nagtagal, ang mga superstar mula sa Erudia, si Zach Copeland at Yelda Zamora ay nagsimulang mag-promote ng sabay. Kung hindi mo ito gusto, maaari kong ibalik sa iyo ang iyong mga babayaran sa pagiging miyembro ay, Zach Copeland, promise you that. 20 sa A-list stars ng bansa ang nagsabing magkasamang i-promote ang mga pelikula ng Oriental Star Group, at muling sumikat ang kasikatan nito lumampas sa 5 milyon ang mga miyembrong nakuha nila, at malapit na silang maabot ang 100 milyong miyembro milestone.
Higit pa rito, ang lahat ng malalaking kumpanya ng media ay nagsimulang magbigay ng coverage sa mga pelikulang iyon kaya nila ang 2 bilyon. Ang ilan ay natuwa, ang ilan ay nagdusa halimbawa, ang Shanks Entertainment ay isa sa mga nasa isang mahirap na lugar. Nagdulot iyon ng marami. Namumuhunan upang bawiin ang kanilang pondo. Nagsimula na ring wakasan ng kanilang mga artista ang kanilang mga kontrata. Hindi nagtagal, isang krisis ang dumating sa kumpanya, isang bagay na hindi inaasahan ni Zack Eri. Kung tutuusin, ang pakikipagsapalaran ng pamilya Suarez sa industriya ng entertainment at ang kanilang pinakamalaking tagumpay. Ngunit ngayon, ang lahat ay gumuho sa loob lamang ng isang buwan. Tumawag ang ama, tiyuhin, at lolo ni Zack Eri para kagalitan siya. Mga walang kwentang piraso ng basura. Hindi ka man lang umarte. Bakit ka pa umaarte? Anong ginagawa mo? Inilabas ni Zack Eri ang kanyang galit kay Niall, Yvonne, at sa iba pang artista. Sinampal niya sila ng mariin. Sweldo mo. Papatayin ko ang sinumang gustong magtago ng pera. Galit na umikot si Zack Eri at pinalayas ang lahat ng tao. Nang lumabas ang mga aktor, may pinag-usapan si Niall sa kanyang team at manager. Hindi namin akalain na mangyayari ang ganito. Hindi na kami pwedeng magstay sa Shanks Entertainment. Sagot ng manager na si Winona, "Yeah. Ang iyong reputasyon ay labis na nasira, hindi na natin ito magagawa pa." Nag-aalalang tanong ni Yvonne, "Kaya ba talaga natin?" Sigh. Tiyak na magagalit sila, ngunit kahit anong mangyari, maaari pa rin tayong magdala ng kita sa kanila. Sabi ni Winona. Niall nodded. Tama iyan. Pagkatapos ng lahat, kami ang pinakamahalagang artista doon. Wala na silang iba maliban sa amin. At ang mga baguhan. Hindi man lang sila nakaranas. Lalagyan ng nobela. Kabanata 455. Dapat hindi na tayo umalis. Mas maganda sana namin ang direksyon ng mga pelikulang iyon. Ang aming kayamanan at reputasyon ay tumaas din. Bumalik na tayo at ipaplano ang mga iyon para sa atin, malamig na sabi ni Yvonne. Feeling niya sikat lang sina Helena at Maurice dahil maganda ang pelikula mismo. Kinaumagahan. MS. Gusto kang makilala ng mga manager ni na Lopez, Niall Zander at Yvonne Ren. Lumapit sa kanya si Jerry Wade at sinabing, "Alright. Papasukin mo na sila." Biglang may sumulpot na mga tao sa opisina. MS. Lopez, kami ay tanga. Nagkamali tayo. Patawarin mo kami. Sabi ng manager na si Winona. Ngumiti si Zoe. Ayos lang. Gusto lang ninyong lahat na pumunta sa isang mas magandang kumpanya. Mas malakas talaga sila sa atin. Nagkamali talaga tayo. Umaasa kaming muling sumali sa iyong kumpanya ngayon. Pagkatapos ng lahat, kami ay dating isang koponan, at kilala namin ang isa't isa. Napangiti si Winona. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Levi at nanunuya, "How shameless can you get? Di ba sabi mo pagsisisihan natin ang ginawa natin? Ano ang nangyari noon? Nandito ka ba para matikman ang aming kayamanan ngayong sumikat na ang aming mga pelikula?" Nakaramdam ng galit si Niall at ang iba pa, ngunit kailangan pa rin nilang pigilan ang kanilang galit. Tutal sila naman ang humihingi ng favor. Niall stared at Zoe and asked, "MS. Lopez, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang dapat naming gawin para makasali muli sa kumpanya mo?" Magsasalita pa sana si Zoe nang pigilan siya ni Levi. Ang muling pagsali sa Oriental Star Group ay isang piraso ng cake. Kailangan mo lang ipakita sa amin kung gaano ka sinsero. Paano kung lumuhad dito ng 6 na oras? Hindi naman dapat ganoon katigas, di ba? Ikaw. Malapit nang magwala si Niall bago siya pinigilan ni Winona. Sige. Sumasang-ayon kami dyan. Sana tuparin mo rin ang pangako mo. Yeah. Ipinapangako ko. Garantisado si Levi. Thud. Thud. Si Niall at ang iba ay lumuhad sa lupa. Na ikinatuwa ng lahat. Tutal, si Niall at ang kanyang barkada ang pinakamatagal nang binubuli sila. Buong 6 na oras silang lumuhad, at si Niall ay napahiya. Sige, 6 na oras na tayong nakaluhod. Sana ay tuparin mo ang iyong pagtatapos sa pangako. Anong pangako? Tanong ni Zoe.
Di ba sabi mo kapag lumuhad tayo sa loob ng 6 na oras papayagan mo kaming sumali ulit sa Oriental Star Group? Halos sumigaw si Niall. Zoe smiled. Go and look for one who promised you that. Yung lalaking katabi mo ngayon lang nangako sa amin yan. Bakit kinakain mo ang iyong mga salita ngayon? Sinubukan ni Niall ang lahat para pigilan ang galit niya. I'm so sorry. Yung tipong hindi man lang empleyado sa kumpanya namin. Kahit ano lang talaga ginawa mo. Sinabi niya. Jerry chuckled. Hahaha. Nagtawanan din ang iba. Did you trick us? Hindi nagtagal ay napagtanto ni Niall at ng kanyang koponan na sila ay naloko. Hindi namin pananagutan iyon. Hindi mo pa ba nakikita ang lalaking iyon dati, hindi ba? Si Niall ay nagpalitan ng nakakatakot na tingin sa kanyang koponan dahil alam nilang may katuturan siya. Hindi pa nga nila siya nakita noon. Papatayin kita. Sa wakas ay nawala ang galit ni Niall. Security, palayasin mo sila. Pinalayas ng mga security guard si Niall at ang kanyang team palabas ng gusali. Natama ni Zachary ang isang tuod. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kung ano ang nangyayari sa South City. Kasabay nito, may ilang balita sa dark web ngayon. Iyon ay kung paano niya nagawang wasakin si Winston Gonzales at ang kanyang mga kaalyado. Sabi ni Fernand Yates. Tumigil si Scott sa pagpihit ng prayer bead sa kanyang kamay habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at malamig na sinabing, sige. Magsimula na tayo ngayon. Ang pinakakilalang karakter sa Quebec ay malapit ng kumilos. Kabanata 456. Stepdad, may dadalhin ako doon. Si Fernand Yates ang nagboluntaryo sa sarili. Sige. Dalhin ang Bones, Titan, at Golem sa iyo. Ang katotohanang kakayanin nila ang Black and White Guards ay nangangahulugan na sila ay napakalakas. Ang utos ni Scott Yates. Ang kanyang 4 na makapangyarihang general ay individual na mas malakas kaysa sa Black at White Guards, kaya ang katotohanan na ipinadala ni Scott ang 3 sa kanila ay isang testamento sa kanyang pasya. Nag-alinlangan si Fernand bago sinabing, Ama. Pagsasama ng bagyo ay wala sa tanong. Masyado siyang intensyon na pumatay. Kinailangan ng maraming pagsisikap sa nakalipas na ilang dekada sa pagsisikap na paamuin siya, kaya hindi namin kayang hayaan siyang patayin ang lahat sa Northampton. Sinabi ni Scott. Ang 4 na makapangyarihang general sa ilalim ni Scott ay lahat ay may kani-kanyang individual na lakas. Ang mga buto ay walang awa at walang pakialam. Sa isang underground boxing battle kung saan kailangan niyang harapin ang ilang daang kalaban ng sabay-sabay, hinugot niya ang tadyang ng isang tao at ginamit ito bilang sandata para patayin ang lahat. Si Titan ay napakahusay sa pakikipagbuno mula pa noong siya ay bata pa. Si Golem ay parang hayop dahil ang kanyang katawan ay kasing tigas ng bakal. Ang mga normal na sandata ay hindi makapinsala sa kanya. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay si Typhoon. Siya ay pinalaki ng organisasyon ng isang asasin mula pa noong siya ay bata pa. Ang organisasyon ay umampo ng 100 ulila at ginawa silang mag-away at magpatayan pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay. Tanging ang huling anak na natitira ay may karapatang makapasok sa organisasyon. Si Typhoon ang siyang pumatay sa lahat ng kanyang mga kasama at nakalabas na buhay. Ang kanyang hangarin na pumatay ay napakalaki, at hindi bababa sa 700 tao ang napatay niya. Minsan na-trigger ang kanyang pagnanasa sa dugo, hindi siya mapigilan. Minsang nahuli si Scott noong isang digmaan sa underground scene ng Quebec, at pumatay ng ilang libong tao si Typhoon para lang iligtas siya. Nakakuha siya ng kasiyahan mula sa pagpatay, at literal na siya ang tagapagbalita ng kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi hihilingin ni Scott ang kanyang serbisyo maliban kung ito ay kinakailangan dahil ang Typhoon ay magdudulot ng buong kaguluhan ng mga sakuna. At saka, silang 3 ay sapat na para humawak sa Morris Group. Hindi ko kayang panagutin ang mga kahihinatnan na maaaring mangyari kung gagamitin natin ang Typhoon sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Scott. Hindi makapaniwala si Fernand. Ano? Ama, bakit mayroon kang isang bagay na hindi mo kayang pananagutan? Paano iyon posible? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nasa Northampton ngayon? Tanong ni Scott.
Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Fernand na takot na sinabi, ang tinutukoy mo ba ay ang Diyos ng digmaan? Oo. Siguradong magbubulag-bulagan siya. Mata sa santukan sa Northampton, ngunit kung pumunta si Typhoon roon at gumawa ng kaguluhan, maaari siyang lumabas ng personal para harapin ito. Natakot si Scott sa Diyos ng digmaan. Wow, Ama, ang bait mo talaga. Hindi ko naisip yun. Pupunta ako ngayon sa Northampton kung ganoon. Pumunta ka at ayusin mo ang isyo na iyan mabilis. Panatilihing mababa ang profile. If things spiral out of control, I won't be able to help you anymore, paalala ni Scott sa kanya. Nang umalis si Fernand, lumitaw ang isang casual na damit, katamtaman ang hitsura. Siya ang harbinger of death, Typhoon. He said. Narinig ko na ang Diyos ng digmaan ay may isang pangkat na tinatawag na 5 mahusay na digmaang regiment, at lahat sila ay katangi-tangi. Hahaha. Imposibleng masaktan natin sila. Gaano man tayo katatag, tayo ay mga mortal pa rin, at sila ay mga Diyos, mapapatay tayo sa isang iglap lang. Nang malaman ni Sebastian ang mga plano ni Fernand, tumungo siya sa Northampton kasama si Fernand. Narito ang 3 mighty general. Akala ko isa lang sa kanila ang ipapadala ni Mr. Yates sa amin. Natuwa si Sebastian nang makita niyang si Bones at ang 2 pang makapangyarihang general ay papasok sa parehong misyon. Akala niya isa lang sa kanila ang kailangan upang malutas ang problema. Is a piece of cake. Siguradong mapawi ang Morris Group, Northampton, hintayin mo lang ang nobela ng South. Kabanata 457. Tuwang-tuwa si Sebastian nang makarating sila sa Northampton. Si Zachary at ang kanyang mga kaibigan, na nakatanggap ng balita ng kanilang pagdating, ay naghintay sa kanila sa highway. Mr. Yates, Sebastian, inaapi na tayo nila mula pa nang galing tayo sa South City. Patuloy kaming binubuli ng mga tao sa Northampton dahil wala kaming kasama, kaya't napakabuti at narito ka na. Kaya nilang sirain ang sarili nila. Sinabi ni Zachary. Nagsimulang mag-exaggerate ang lahat tungkol sa nangyari sa kanila sa panahon ng kanilang pananatili sa Northampton, at nagpagalit iyon kina Sebastian at Fernand. Gayunpaman, siya ay talagang isang bastos. Siya ay nakagawa ng maraming krimen at mayabang at mayabang. Siya ay hindi kailanman nagpakita ng ganoong panig ng kanyang sarili dahil si Scott ay nangunguna sa kanya sa lahat ng oras. Ngayon na siya ay dumating sa Northampton at walang tao dito to control him anymore, he wanted to unleash his wild side. Minamaliit ang South City. Naghuhukay sila ng sarili nilang libingan. Galit na bulalas ni Fernand. Mr. Yates, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Sebastian. Hindi ba't ang pamilya Rogers ay pampublikong suportado ang Morris Group? Pupunta tayo sa mga tirahan ng pamilya Rogers kung ganoon. Isang nagbabantang kislap ang sumilay sa mga mata ni Fernand. Samantala, sa bahay ng pamilya Rogers. Ang pamilya Rogers ay magkasamang naghahapunan. Ang yaman ng pamilya Rogers ay umusbong kamakailan. Lumampas na sa 100 bilyon ang halaga ng kanilang mga ari-arian. Kahit inaasikaso lang nila ang pera sa ngalan ni Levi, tuwang-tuwa pa rin sila rito. Bang! Biglang narinig ang isang malakas na kalabog nang bumukas ang pinto ng silid kainan. Isang malaking pulutong ng mga lalaki ang pumasok sa loob na may nagbabantang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakilala ni Glenn Rogers ang ilan sa kanila. Sebastian and Simon among the others. Gayunpaman, hindi si Sebastian ang pangunahing tauhan ngayon. Tumayo sila habang humakbang pasulong ang isang binata. Ang binata ay mukhang masunurin at magalang, ngunit ang 3 taong nakatayo sa kanyang likuran ay nakakatakot. Si Golem ay 2 metro ang taas. He towered over everyone and everything. Higit pa rito, si Bones ay payat hanggang sa puntong makikita ang kanyang mga buto. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Ang kalbo ni Titan ay may kintab, at siya ay may nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang 3 sa kanila ay may mapang-api na aura, at ang kapaligiran ay biglang sumikip sa lahat. Alam ni Glenn na hindi siya mapapatawad ni Sebastian. Ang pag-asam na iyon ay tila mas malabo ngayon. Glenn Rogers,
Hayaan mo akong ipakilala sila sa iyo. Ito ay Thinovelban. Stepson ni Scott Yates mula sa South City, si Fernand Yates. Ngumisi si Sebastian. Scott Yates. Napanganga si Glenn sa gulat. Hindi ba't ang taong iyon ang natsitsismas na aapihin ang buong lugar ng Quebec? Scott Yates. Ang pinakamakapangyarihang figure sa Quebec. Kahit na ang mga taong kasing kapangyarihan ni Sebastian ay kailangang magpakita ng paggalang sa lalaking iyon. Hanem, di ba sabi mo 30 years na siyang retired? Tanong ni Glenn. Napangiti si Fernand. Salamat sa Morris Group, ang aking stepfather ay lumabas sa kanyang pagre-retiro. Ano? Lumabas siya sa kanyang pagre-retiro. Sa sobrang gulat ni Glenn halos mapasigaw siya. Yeah. Sabi ng stepfather ko, dapat patayin na ang Morris Group. Lumapit si Fernand sa hapagkainan, umupo at ngumiti, mukhang masarap. Gawin mo ako ng dagdag na bahagi. Siya ay naging bastos at bastos. Bumantong hininga ang isa sa mga nakababatang tao mula sa pamilya Rogers. Tayo. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong pumunta sa teritoryo ng pamilya Rogers at gumawa ng eksena. Naghahanap ka ba ng gulo? Napakahusay ng pamilya ng Rogers nitong mga nakaraang araw, at sila ay isang malakas na presensya sa Northampton. Kaya naman minamaliit nila ang lahat, lalo na ang mga taong tumutuyas sa kanila. Babalaan sana siya ni Glenn, ngunit it was already too late. Siyempre hindi niya kilala kung sino si Scott Yates. Hindi nagsalita si Fernand. Sa halip, pinandilatan niya lang ng mata si Freddie Rogers. Anong tinatitigan mo? Bubugbugin mo ba ako? Galit na sigaw ni Freddie. Bang! Sa sumunod na sandali, biglang sinuntok ni Titan ang ulo ni Freddie. Kabanata 458. Poof! Pinalipad si Freddie, at nang bumagsak siya sa sahig, umagos ang dugo mula sa lahat ng mga orifice niya. Walang alinlangan, patay na siya. Sapat na ang isang suntok mula kay Titan para damyugo ng husto ang isang tao. Biglang tumahimik ang silid tulad ng ang patay. Sino ka? Ang lakas ng loob mong patayin ang anak ko. B**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 � ang ama ni Freddie na si Alexander. Hindi dapat mangyari ang ganitong bagay sa teritoryo ng pamilya Rogers. Si Alexander at ang kanyang asawang si Snow Wahlberg ay sumugod sa kanila. Thud. Si Golem ay tumama sa ulo ni Alexander, na naging dahilan upang ang lahat ay natulala. Sa kabilang banda, si Bones ay sumuntok. Kasing bilis ng kidlat at binagsak si Snow. Sa sandaling iyon, natakot ang pamilya Rogers, at hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Si Zachary at ang kanyang mga kaibigan, na kasama ni Fernand, ay nahiya sa madugong eksena. Sinubukan nilang pigilan ang kanilang sarili sa pagsusuka nang makita nila iyon, at sa wakas ay naunawaan na nila kung paano maaaring pamunuan ni Scott Yates ang Quebec. Talagang walang awa sila. Namilipit si Snow sa sahig sa sakit, ang kanyang mga hiyaw ay tumagal ng ilang minuto. Sila ang kay Mr. Yate. Tatlong makapangyarihang General Bones, Titan, at Golem. Huwag kang gumalaw. Hindi nagtagal ay nakilala ni Glenn kung sino sila, at nagsimula siyang pawisan dahil sa takot. Masaya ngayon. Nakangiting tanong ni Fernand. Agad na tumahimik ang silid. Walang nang ahas na magsalita o magduda sa kanilang kapangyarihan dahil sila ang uri ng mga tao na pumatay ng walang pag-aalinlangan. Ang pagtawid sa kanila ay mangangahulugan lamang ng tiyak na kamatayan. Nasaan ang aking mga kubyertos? Tanong ni Fernand. Pumunta ka at kunin ito. Bilin ni Glenn. Walang oras, naihanda na ang mga kubyertos. Tumayo ang lahat at nanood. Nanginginig sila habang kumakain si Fernand. Halika, kain ka. Anong ginagawa mo? Fernand smirked. Glenn forced a smile. Kumain na kami. Hindi ka namin sasamahan. Mr. Yates, please enjoy your meal. Tumangala si Fernand at pinagmasdan ng mga taong naruroon sa kwarto, ang mga tingin nito ay nakatitig sa mga babae. Nakakainip na kumain mag-isa. Halika at samahan mo akong kumain. Tinitigan ni Fernand ang mga babae sa pamilya Rogers at sinabing,
Alam ni na Sebastian at Simon na si Fernand ay isang pervert at ang kanyang panlasa ay iba-iba. Lahat ng uri ng babae ay gusto niya, mula 10 taong gulang na babae hanggang 40 taong gulang na babae. Medyo kaakit-akit ang mga babae sa pamilya Rogers, kaya bagay sila sa panlasa ni Fernand. Hanem. Mr. Yates, gusto mo bang samahan ka namin? Nanginginig ang boses ni Glenn. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Fernand. Magwala ka. Mukha ba akong kailangan ng lalaking kasabay kung kumain? Are you playing dumb or are you really dumb? Nagpalitan ng tingin ang pamilya Rogers. Pangamba dahil nilinaw ni Fernand kung ano ang gusto niya. Ayaw niya ng lalaki, so ibig sabihin ay babae ang gusto niya, di ba? Nanginginig sa takot ang mga babae ng pamilya Rogers. Napagtanto nilang malamang hindi lang sila kakain ni Fernand na kasama. Gusto rin niyang matulog sa kanila. Agad na sinabi ni Anthony, Mr. Yates, gusto mo ang mga magagandang babae, hindi ba? Mag-aayos ako ng ilan para sa iyo. Maaari kang magkaroon ng sinumang gusto mo, mula sa mga kilalang tao hanggang sa mga modelo. Sikat ang Northampton sa mga babae nito. Dagdag pa ni Leo, oo. Makukuha namin ang sinumang babaeng gusto mo para sa iyo. Kabanata 459. Sinama ng tingin ni Fernand ang dalawa. Ayoko ng ibang babae kasi nandito lang yung mga babaeng gusto ko. Ikaw, at ikaw, itinuro ni Fernand ang 7 o 8 babae na naruroon sa silid. Kasama sa listahan ni Fernand ang mga asawa ni Anthony at Leo, pati na rin ang mga asawa ng kanilang mga pinsan. Ang mga nakababatang tao sa pamilya Rogers ay kasama rin. Hindi natin ito magagawa. Mr. Yates, mangyaring maghanap ng iba. Sila ay mga ordinaryong babae. Sabi ng pinsan ni Anthony na si Sigmund Rogers. Smack! Sinampal ni Zachary si Sigmund ng mariin. How *** *** shameless can you get? Gusto ni Mr. Yates ang mga babaeng iyon. How lakas ng loob mong kausapin siya. Sigaw ni Zachary na pahilamo si Sigmund sa mukha at naaawang sinabi, pero asawa ko yan, means no. Rumble, si Golem, na kasing tangkad ng malaking Tomas, ay lumapit sa kanya at binuhat siya sa sahig. Crack! Namanhid ang lahat ng marinig ang mga sigaw ni Sigmund, at pakiramdam nila ay nanlamig ang kanilang dugo, hanem. Tumawa si Zachary. Anong ginagawa mo? Pumunta ka kay Mr. Yates. Utos ni Zachary. Lumapit kay Fernand ang asawa ni Sigmund at ang iba pang mga babae. Hinayla ni Fernand ang 2 babae sa kanyang mga bisig, at nagsisigawan sila habang pinapalibutan sila ng ibang mga babae paminsan-minsan ay hinahaplos at hinahalikan sila ni Fernand. Ano ba kayong dalawa? Tinitigan ni Zachary ang mga asawa nina Anthony at Leo, sina Fiona at Maribel. Oo. Hindi sa iyong wildest pangarap. Paano mapapahiya ang mga asawa natin ng ganito? Masiglang protesta ng magkapatid na Anthony at Leo at akmang susugurin nila si Fernand. Gayunpaman, nilapitan din sila ni Anthony at Leo ang pagsikip ng kanilang dibdib dahil nakaramdam sila ng nakakatakot na aura na pinigilan ni Glenn sina Anthony at Leo sa kanilang mga landas dahil ayaw niyang mamatay ang kanyang mga anak habang nilalabag ang kanilang mga asawa, mga anak na babae, at mga kapatid na babae, ngunit wala silang magawa kahit na sila ay galit na galit. Nakatitig lang sila habang lumalabas ang eksena. Ito ay lubos na nakakahiya. Napakatigas ng mga kamao na bumaon sa kanilang mga kuko sa kanilang laman at dumudugo. Labis silang nalungkot kaya nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanilang mukha. Lumabas ka. O gusto mong manatili at manood ng palabas? Humalaklak si Fernand. Galit na galit ang mga lalaki sa pamilya Rogers na halos mawala ang kanilang mga marmol dahil alam nila ang gagawin ni Fernand. Paano nila matitiis ang katotohanang hinaras ni Fernand ang kanilang mga babae sa sarili nilang teritoryo? Gayunpaman, hindi nila kayang lumaban. Pabalik dahil naghihintay sa kanila ang kamatayan kung gagawin nila iyon. Pinalayas silang lahat palabas ng silid kainan. Binantayan ng 3 makapangyarihang general ang pasukan upang hindi sila makapasok. Narinig ang hiyawan ng kakilakilabot mula sa silid kainan. Thud!
Lumuhad sina Anthony at Leo sa sahig at napabulalas, "Mag-higanti. Dapat tayong mag-higanti. Tara na at hanapin natin si Mr. Garrison." Nagpalitan ng tingin ang magkapatid. Kabanata 460. Ganon din ang iniisip ni Glenn. Si Levi lang ang makakalaban kay Scott. Siya lang ang tanging pag-asa ng pamilya Rogers. Gayunpaman, pinigilan sila ni Sebastian sa kanilang landas. "Hihingi ka ba ng tulong sa boss ng Morris Group?" Hindi na rin mahalaga dahil nandito rin si Mr. Yates para harapin siya. "Magiging maganda kung hilingin mo sa kanya na lumapit." Nalungkot si Glenn dahil hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong humingi ng reinforcements. Lumipas ang 1 oras, at hindi nagtagal ay lumabas si Fernand sa silid na may pagod na ekspresyon. Sa silid kainan, ang mga damit ng mga babae ay punit-punit, at sila ay nagyakapan at mahinang umiyak. Si Leo at Anthony ay sumigaw sa galit. At Golem. Ang pagsuntok sa kanya ay mangangahulugan lamang ng kamatayan para sa kanila. Mula ngayon, dito na tayo mananatili. Masyadong malayo ang ginawa ni Fernand. Hindi lamang niya ipinahiya ang pamilya Rogers, ngunit gusto na niyang tumira sa kanilang bahay. Kinilabutan ang mga kababaihan ng pamilya Rogers nang marinig iyon dahil nangangahulugan ito na mabibiktima na naman sila nito. Biglang napagtanto ni Glenn na pinipilit sila ni Fernand para tawagan si Levi. Kung hindi nila tinawagan si Levi, hinding-hindi aalis si Fernand. "Hanem, hindi ka ba masaya sa pananatili ni Mr. Yates dito?" Tanong ni Golem sa mahinang boses. Ang pamilya Rogers ay hindi nang ahas na tumutol. Isang karangalan sa pamilya Rogers na si Mr. Yates ay nananatili rito. Agad na sumagot si Glenn. Ang balita na si Fernand Yates ay nanunuluyan sa bahay ng pamilya Rogers ay mabilis na kumalat sa buong Northampton. Ang lahat sa Northampton ay hindi nagtagal ay nalaman ng lahat ng anak na lalaki ni Scott na nandito kasama ang 3 sa The Four Mighty Generals. The Mighty Generals were way more powerful than Sebastian, kaya nakaramdam ng takot ang lahat sa Northampton. Ang mga Mighty Generals ang siyang umapi sa Quebec, at ang kanilang pagdating ay nangangahulugan na ang taong nagretiro sa loob ng 30 taon ay nakalabas na sa kanyang pagreretiro. Dumating siya sa Northampton, pinatay ang ilan sa kanilang mga lalaki, at ginahasa ang kanilang mga babae. Naninirahan pa nga siya sa bahay ng pamilya Rogers ngayon. Higit pa rito, napilitang ipaabot ni Glenn Yates ang kanyang mainit na pagtanggap kay Fernand at bigyang kasiyahan ang lahat ng pangangailangan niya. Willing to go that low to protect the Rogers family. Alam ni Glenn na kung magagalit sila sa 3 Mighty Generals, malamang napatayin nila ang buong pamilya Rogers. Samantala, sa gabi, si Fernand ay binisita ng 7 o 8 beses sa bahay ng pamilya Rogers. Nagsuot siya ng bathrobe at inikat ang kanyang baso ng alak habang tumatawa siya at sinabing, "Sobrang pinigilan ako ng aking stepfather noong araw. Ganito dapat ako mamuhay. Sa tingin ko kailangan kong i-extend ang aking pananatili sa Northampton." Ang pagiging nasa Northampton ay hindi na niya magagawa ang anumang gusto niya. Ang 2 pelikulang ito ay medyo sikat sa mga araw na ito. Nakikita ko sila kahit saan. Medyo magaling ang pangunahing aktres. Balita ko, rookie siya, natutuwang sabi ni Fernand. Agad namang sinabi ni Zachary, na tumabi sa kanya, "Mr. Yates, alam ko kung sino ang pangunahing aktres. Ang pangalan niya ay Helena Engler, at nasa ilalim siya ng Oriental Star Group." "Oh, kilala mo siya?" Tumangala si Fernand at nagtanong. "Ihahatid ko siya sa iyo kung interesado ka." Tumawa si Zachary. Tinapik ni Fernand si Zachary at napabulalas, "Maganda ang iyong lugar. Ihahatid ko din siya ngayon." Pero, nag-alinlangan si Zachary sa mukha ni Fernand, "Anong mali? Napakaganda rin ng babaeng presidente ng Oriental Star Group na si Zoe Lopez. Let me show you some pictures of her." Nais ni Zachary na iba ang gumawa ng maruming gawain para sa kanya.